yan. Ayoko nga. Kaya ko na to. Umalis ka na nga dito. Lumalaki na yung muscles mo, oh. Lubayan mo na nga ako, Megs. Para naman pagod lang yung maramdaman ko at hindi stress. Umalis ka na, dali na. Alis na. Bilang nagmula sa pamilya ng magsasaka, ito po ang buhay ko. Magbubuhat ng halos 1 sakong luya. At opo, may kaan ang height ko. At dahil na rin sa araw-araw akong gumagamit ng puwersa, nagkakaroon na din ako ng muscles. Yun po talaga ang insecurity ko sa katawan. At mas lalo akong nahihiya kapag tinatawag ako ni Megs na pandak. Si Megs naman, apo ng ex-boyfriend ng lola ko nung kabataan nila. At talagang hindi sila magkasundo at ganun din kami ni Megs. Masyado kasi siyang mapang-asar at ako naman ay piko. Nang humakbang ako para umalis, sunod naman siya sa likuran ko at doon siya nagdadaldal. Alam mo, Jelly, kabisado ko na yung style mo eh. Marami na rin kasi akong kilalang babaeng ganyan. Masungit kahit hindi naman talaga. Inaaway yung lalaki kahit hindi naman galit. Eh syempre, yun yung style nyo para itago yung mga feelings nyo eh. Alam ko naman may gusto ka sa akin, di ba? Rico, ba't mo naman ako binagsakan ng luya sa paa? Ang kapal kasi ng mukha mo eh. Tsaka masungit ako sa'yo kasi nakakainis ka. Naiinis ka sa akin kasi gusto mo ko. At saan mo naman nakuha yan? Mas may alam ka pa sa nararamdaman ko, ganon. Hoy, para sabihin ko sa'yo, wala akong gusto sa'yo, no? Kapal ng mukha to. Huwag mo na ako susundan, ha? Pasus, pakipot pa talaga to. Hoy, hindi bagay sa'yo. Mukha mo, hoy. Buti pa nga yung sasakyan may preno, pero yung pagka-assuming mo, wala. Isa pang sunod, sa noo mo na talaga tatama dyan na dala ko. Ay nako, sigurado ako, Jelly, balang araw aamin ka din sa akin. Baka kamo dumating yung araw na ma-realize mo na lang na delusional ka pala. Kapag nagpakita sa akin, tirang sa talaga ang mundo ko. Hindi ko rin kasi siya gusto noon kaya lagi akong visit sa kanya. Mabuti na lang hindi na siya nakasunod sa akin. Pero nang malapit na ako sa bahay, nadatnan ko naman si Lola na merong kaaway. Alam mo na merong tanim na sibuyas. Doon mo pa tinali ang kalabaw mo. Nanadya ka eh. Naiinggit ka kasi. Dahil hindi ka nabubuhayan ng halaman kapag nagtatanim ka. Bakit naman ako iinggit sa'yo? Sibuyas lang naman yun. O bakit? Magkano ba yun, ha? Eh, babayaran ko na. Sibuyas ang sinira mo, sibuyas din ang ibabayad mo. Kahit kailan talaga kupal kang matanda ka eh. Akala mo ba, madadaan mo lang sa pera ang lahat? Hoy, pinaghirapan kong patabain ang sibuyas ko tapos dudurugin mo lang? Palitan mo ng bago yon. Kaya sana naman ako kukuha ng bago. Pera na nga ang ibabayad ko, oh. Magtanim ka na nga lang ulit. Ay hindi, huwag mo kong diktahan sa dapat kong gawin. Yung sinira mo ang palitan mo. Bukas ng umaga ha, bumili ng sibuyas dahon, yung buhay. Ay pupunta pa ako sa bayan. Abay dapat lang. Kung hindi ka nanira ng pananim, hindi ka pupunta sa bayan. Kasalanan mo kaya magtiis ka. Kung aso at pusa kami ni Megs ng mga apo, ganun din sila ng mga lolo at lola. Tumalikod naman noon si Lola Embang at si Lolo Tibor naman ay nakabusangot na napapalatak pa ng labi. Hatak-hatak nito ang alagang kalabaw na lakad palayo. At ako naman, gusto na lang kay Lola. Halatang hindi niya ako sin. At pagka-uwi sa bahay, saka lang ako nakita. Kanina ka pa nakasunod sa akin, Jelly? Opo, La. Nakita ko nga po yung lambingan yun ni Lolo Tibor eh. Anong lambingan? Maalibadbaran ka nga, nakakadiri ang taong yon. Nandidiri ka, La? Eh bakit mo naging ex? Huwag mo nga akong asarin ha. Ilagay mo yung luya doon sa kusina para maayos ko na mamaya.
Oo, sige po. Ella, may tanong pala ako. Ano naman yon? Nung bago pa lang ba kayo ni Lord dati, kinikilig ka rin po ba? Jelly, gusto mo bang mapalo ng tsinelas, ha? Si Lola naman nagtatanong lang Paano kung sabihin ko sa yung gusto kong asawahin ng apo niya? Ha? Si Megs? Kadiri naman. Si Lola talaga. Kaya nga, wag mo akong unahan dahil kabigla akong sabihin kay Megs na pwede na siya mamanhikan. Napangiwi ako sa tirada ng lola ko. Kabigla akong sabihin kay Megs na pwede na siya mamanhikan. Napangiwi ako sa tirada ng lola ko. Sipon ako ay dinala ko ito sa talipapa para ibenta. Medyo basa pa nga ang daan noon at may mga tubig sa butas-butas na kalsada. Hindi kasi sarado kaya tumatsik kapag may dumadaang sasakyan. Tapos, biglang tumama ang talsik ng tubig sa katawan ko. Ay, Diyos ko naman, ano ba naman yung mga sasakyan na yan? Ikaw na naman, Megs. Palit ka talaga kahit kailan. Ang hirap talaga kapag bandak, no? Hanggang sa mukha ay talsik. Bumaliktad sana yung bisikleta mo. Uy, 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 uy! Oh, kakasabi ko lang Thank you Lord talaga, tinupad mo ang hiling ko. Naman. Buti nga sa'yo. Ang bilis ng karma, no? Lumangoy ka tuloy sa putikan. Tawang-tawa ako nang bumaliktad siya sa putikan. Hindi siya pumatol sa pangangantsaw ko. Pero naghubad siya bigla ng pang-itaas at piniga ito. Sa hindi sinasadya, naging dahilan yon ng paghinto ng tawa ko. At nagdulot naman yon ng pagkurba sa nakakalokong ngiti sa mga labi niya. Oh, natigilan ka yata. Ang sexy ko ba? Puy, sexy raw. Kadiri ka talaga. Kaalis na nga dito. Uy, ayos na tumitig. Libre naman Hindi ka, hoy. Titigan mo yung sarili mo kung gusto mo. Ay, kabayo. Diyos ko naman ang kambing na to. Good job, kambing. Dapat nilakasan mo pa Sinamaan ng si Megs nang sabihin niya yon. Pero biglang bumaling ang atensyon ko sa grupo ng mga taong lumapit sa lipapa. Mano at tila isang buong pamilya. Doon din tumutok ang atensyon ni Megs kaya pinili kong baliwalain ang mga taong yon. At sinamantala ang pagkakataon na makaalis agad. Pagdating sa bahay, nan ko si Lola na naghihimay ng sibuyas. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap Tulungan mo ako manguha sa taniman Nagtinda po ako ng pipino, Lola. Wala na po akong pera Kay Lolo Tibor po ba yan galing? Oh, ayan naman pala Punta po siya ng bayan. Ang bait din pala ni Lola. Hala. Oh, bakit naman po ang sama ng tingin niyo sa akin? Kahit kailan hindi naging mabait yon. Siguro nagugutom ka kaya yan na naman ang pinagsasasabi mo. Kumain ka na nga ron. Si Lola talaga. Ikaw nga hindi mo maamin sa sarili mo na nabapuhan ka kay... Ay naku si Lola. Parang mas maalam pa kayo sa akin Sus, Jelly, wag nga. Para tayong mga ewan, Lola, no? Tinutokso natin yung mga sarili natin sa mga taong yon. Hindi naman sila importante. Ikaw ang tungit. Sinamay mo Sa mga taong yon. Hindi naman sila importante. Ikaw ang tungit.
Sinamay mo pa ako. At ikaw lang naman ang mahilig manukso dyan. Kunwari, tinutokso ko kay Tibor na yon. Para kapag gumanti ako, itutok kay Megs. Gustong to rin. Wala naman si Lola. Hindi po Ayoko nga dun eh. Ayoko kaya lalaking lagi akong inaasar sa harap ng maraming tao. Eh, totoo naman na pandak ka. Oh, tingnan nyo, kinakampihan nyo pa siya. Tayo yung magkakampi dito eh. Alam mo, Jelly, nagugutom ka na. Pumako na main doon. Yung ulam nasa maliit na kaldero kasabit. Sige na nga po. Pero Lola, alam mo ba kanina, Ano na naman? may mga maliliit na taong bumili sa talipapa. Para silang magpapamilya. Baka mga unano. Mga unano nga po, La. Pero sino kaya dito sa atin yung may kamag-anak na ganun, no? Kasi hindi naman sila siguro pupunta dito kung wala silang kamag-anak. Eh, bakit mo naman sa iniisip? Wala lang. Cute lang sila para sa akin. Kakainan ko la. Oo, para naman mabusog ka. Apo, tinulungan ko si Lola na magtansibus niya. Malawak ang sakahan namin at iba-iba ang tanim. Meron din kaming palayan pero hindi si Lola ang may hawak. Ay hindi na niya kaya pa. Bale meron lang kaming porsyon ng hawak na para tuloy pa rin ang kita ng... La, kuha lang po ako ng tubig pambinyag. Oh, na ayun na. Kunin mo lang ang laman yan sa loob. Nung una ang pinagkukunan namin ng tubig ay balon. At sa baba ito matatagpuan. Doon ako pumunta, dala ang balde yon nang biglang datnan ko roon ang isa sa mga unano na nakita ko sa talipapa. Nagtama ang paningin namin. Yon nang biglang datnan ko roon ang isa sa mga unano na nakita ko sa talipapa. Nagtama ang paningin namin. At iiwan na sana siya pero umiti ako. Hi! Sa iyo ba yung balon? Pasensya ka na. Kumuha lang ako ng tubig na hindi nagpapaalak. Naku, ayos lang yan. Ano yung kinakatay mo? Ito? Balubid. Nakuha ko doon. Malapit sa ilog. Ang bangis kaya niyan. Ang tapang mo naman kumuha. Saan kayo pumunta rito? May kamag-anak ba kayo rito? Ngayon lang namin kasi kayo nakita eh. Ay, naghahanap lang kami ng lugar na pwede tiran. Pinalayas kasi kami sa lugar namin. Hindi na lupa. Ha? Grabe naman yan. Siguro nung may-ari na yun. Kaya namin ng lugar. Lang may-ari lupa. Pwedeng marhat. Hanap na ba ko? Wala pa nga eh. Ikaw pa lang kasi ang kauna-unahang tao na nakusap ko. Namin din. Umiiwas ang iba rito eh. Siguro dahil mga pandak kami. Hindi lang siguro sila sanay. Sa naman. Magbo. Tayo muna. Malis kay Beg. Tapos babalik ako dito. Bakit? Tanungin ko kung payag siya na kayo tutuloy o sa bahay na lang muna. Pwede kayong magtayo ng bahay sa lupa namin pero kausapin ko muna yung lolo Talaga? Ay, naku, maraming salamat. Wala pa nga eh. Ito naman. Ako nga pala si Jelly. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Emong. 20 na pero parang 7 pa rin eh. 18 pa lang ako pero may hindi naman ako Sakto nga lang yan eh. Hindi ka pandak. Hindi ka natangkad. Buti ka pa, hindi ka bully. O sige na, alis na muna ako Nakaramdam ako ng awa sa kanila. Hirap kasi sa mundo karamihan sa tao mamata. At sila naman, dahil lang maliit, tiis na lang ang ganitong trato.
Pagkabalik ko kay Lola, agad ko naman siyang kinausap tungkol kila Emong. Ano? Pinalaya sila sa kanila? Abay, kawawa naman. Tapos Lola, wala silang tutulugan ngayong gabi. Pwede ba sila dun sa Kamalig? Ilan ba sila? 3 yung nakita ko eh. Pero hindi ko po natanong la. Pwede sila sa Kamalig. Sarado naman dun at bigyan natin sila ng matutulugan. O sige po la, sabihin ko po sa kanila. Sabi ko kung bumalik nun sa balon kung saan ko iniwan si Emong. Pero pagdating ko roon, wala siya at ang nakita ko lang ay mga bato ng balubid na kalat na. Takang-taka naman ako kasi parang nginat-ngat ang karne ng balubid na yon. Oh, nasaan na yun? Nangyari dito? Kinain ba niya yung balubid na hilaw? Tapos buto na lang yung natira? Oh! Ay, kabay ba nga? Anak ng... Ikaw na naman, Megs! Lumalala na yata yung sayad mo eh. Sasalita ka mag-isa oh. Eh ano naman pakialam mo? Tsaka anong ginagawa mo dito? Lugar namin to ah. Eh ano naman kung lugar nyo to? Wala namang harang papunta dito. Ako ko kahit kailang to. Ay naku, pakialam ko anong ginagawa mo dito? Lugar namin to ah. Eh ano naman kung lugar nyo to? Wala namang harang papunta dito. Ako ko kahit kailang to. Ay naku, pakialam ko. Sarap mo, judgmental ka. Kumakain ng hilaw na Mo judgmental ka. kumakain ng hilaw na karni. Balubid naman ah. Tsaka huwag kang mangialam. Ikaw pala yung dahilan kung bakit umalis yun. Nakakainis ka kasi. Ka nga, hanapin ko nga yun. Emong? Emong, nandiyan ka pa ba? Emong? Uy, wala na siya dyan. Umalis na yun. At kasalanan mo yun. Minsan nasaan ka na siya? Saan ka naman pupunta? Minsan nasaan ka Eh, na? hahanapin ko. Aba, hahanapin mo. Baka mamaya kainin ka nun. Eh, ano naman pake mo? Tsaka hindi yun aswang ha. Nakakaawa nga sila kasi wala silang matutuluyan ngayon. Tsaka huwag kang sumunod dyan. Diyan ka lang. Tumalikod na ako noon para hanapin si Emong. Kahit saan ko siya banda tawagin noon, hindi talaga siya sumasagot. At maya-maya lang din, naramdaman kong may nakasunod sa akin. Tapos paglingon ko, si Megs na naman yon. Sabi ko, wag kang sumunod, di ba? Ipadilim na, Jelly. Mamaya mapaano ka dyan? Umuwi ka na lang kaya? Eh, hinahanap ko nga si Emong. Eh, hindi nga kasi tao yun. Pakala mo ba sa desisyon ko? Alam mo, ikaw, kung umaga lang to, iiwan kita. Kaso paggabi na eh. Kapag ginawa ko yun, baka magsisi ako. Kaya tara na. Anong magsisi? Aray! Uy, bitawan mo nga ako. Ba't mo ba ako hinihila? Bitawan mo nga ako. Aray! Ba't mo naman ako kinagat? Walang yaka talaga. Ang kulit mo kasi. Sabi na kasing bitawan mo ko. Eh, hindi ka nga kasi pwedeng pumasok sa gubat. O sige ka, kapag ako nainis, papasanin kita. Eh, teka nga. Ba't ka ba kasi nangingialam? Ayoko nang tinatanong ako ng ganyan ngayon Magpapaliwanag pa ako. Halika na nga. Ay! Oo, hoy! Hoy, bitawan mo nga ako, Megs! Aray ko, hoy! Yung dugo sa katawan na pupunta sa ulo ko! Nahihilo ako, Megs, ha? Bitawan mo ako! Pero tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo pabalik. Dinala niya talaga ako pabalik sa balon at doon ako binaba. Hingal na hingal naman siyang hinarap ako noon at dinuro pa ang mukha ko. Tumaas naman ang kilay ko sa ginawa niya. Hindi pa siya nakapagsalita talaga dahil sa hingal. Pero hindi nagtagal yon.
At sa wakas ay lumabas ang salita sa bibig niya. Jelly, huwag kang uto-uto ah. Hindi mo kakilala yung batang yun. Hindi nga yun bata, mababa nga lang yung height niya. Hindi porkit kauri mo, pagkakatiwalaan mo na ah. Anong kauri? Tarantado ka. Aray ko. Totoo naman eh. Pareho kayong pandak. Kaya ayaw kitang kausap eh. Napakasama ng ugali mo. Diyan ka na nga. Huwag ka na talaga susunod ah. Umakyat na. Ayaw kitang kausap eh. Napakasama ng ugali mo. Diyan ka na nga. Huwag ka na talaga susunod ah. Umakyat na. Minoon. Pagdating sa bahay. Minoon. Pagdating sa bahay, marami na namang gawain noon. Pagdating sa bahay, marami na namang gawain. Nagsimula ako sa pag-igib ng tubig, paghugas ng plato at si Lola naman ang nagsaing. Marami kasing tubig ang dapat kong hakutin. Tapos, sa oras naman ng hapunan noon, parang naging kakaiba ang paligid. Biglang umalulong ang mga aso. At talagang nakakapanibago ang gabing yon. Bakit ganun po, Lola? Pakiramdam ko, nakakakilabot ngayong gabi. Huwag mo nalang pansinin. Ang importante nasa loob tayo ng bahay. Walang mangyayari sa atin dito. Tao po! Oh, may tao po sa labas la. Sino yan? Dito po ba nakatira si Jelly? Si Emong po yata yan, Lola. Emong? Emong, ikaw ba yan? Oo, Jelly! Ako ito! Teka lang sandali. Buksan ko lang yung pintuan, ha? Oh, kanina pa kitang hinahanap eh. Saan ka ba pumunta? Diyos ko po, Emong. Paano ka ba? Bakit marami kang dugo? Lola! La, tulungan niyo po siya. Saan ka ba pumunta? Diyos ko po, Emong. Paano ka ba? Bakit marami kang dugo? Lola! La, tulungan niyo po siya. Noon ang damit niya sa pang-itaas. At bukod sa mga preskang sugat niya, meron pa pala siyang parang mga luma. Noon ang damit niya sa pang-itaas. At bukod sa mga preskang sugat niya, meron pa pala siyang parang mga luma. Pala? Dito ka na muna magpalipas ng gabi ha. Delikado Pala? Dito ka na muna magpalipas ng gabi ha. Delikado ka dun sa labas. Wala pala. Dito ka na muna magpalipas ng gabi ha. Delikado ka dun sa labas. Wala. Bakit ba umalulong yung mga unisex na t-shirt at jersey shorts dahil marami ako noon. Sinuot niya rin ito at hinayaan ko siyang magpahinga. Unisex na t-shirt at jersey shorts dahil marami ako noon. Sinuot niya rin ito at hinayaan ko siyang magpahinga. Sip ko sila, nanay. Sana nga nakaligtas sila. Buti na lang napunta ka sa bahay namin. Salamat ah. Kaunti lang ang taong tulad nyo. Mababait. Hindi naman kasi sintigas ng puso ko yung puso ng iba. Kung gusto nyo, dito na lang kayo. Kasama ng nanay at tatay mo. Wala ka na bang kapatid? Patay na siya. At ate ko siya. Pasensya ka na. Napaalala ko patuloy sa'yo. Ayos lang. Oo nga pala. 2 lang kasi ang kwarto dito sa bahay. Tapos yung kwarto ni Lola, masikip na doon. Doon ka na sa kwarto matulog. Maglalatag na lang tayo ng banig sa lapag. Maliit lang din kasi yung higaan ko eh. Di tayo kakasya. Ayos lang sa'yo. Wala ka kasing tutulugan dito sa sala. Tsaka, oo naman, ayos lang yun. Ang bait mo talaga, Jelly. Sandali lang ha, ayusin ko lang yung higaan. Agad akong pumasok sa kwarto para ayusin ang higaan namin. Inayos ko rin ang sa kanya. Nilinisan ko lang para maayos ang higaan niya. Pero habang ginagawa ko yon,
Pumasok na naman sa isip ko ang nakita ko kanina sa mga buto ng balubid. Habang nasa isip ko ang plano na magtanong, kinakabahan naman ako kanina sa mga buto ng balubid. Habang nasa isip ko ang plano na magtanong, kinakabahan naman ako. Baka kasi biglang totoo pala ang sinabi ni Megs. Agad kong ipinilig ang ulo ko noon para maalis sa isipan ko ang ganung pagdududa. Lumabas na lang ako nang tapos na ako at nadatnan ko siya na nakasilip sa bintana ng sala. Lumabas na lang ako nang tapos na ako at nadatnan ko siya na nakasilip sa bintana ng sala. Salamat ulit ha. Kanina ka pa paulit-ulit na nagpapasalamat. O sige na, pumasok ka na. Nalatag ko na yung higaan mo tapos may unan at kumot ka na rin dyan. Binigyan na din kita ng dantayan para makarelax ka sa paghiga mo. Para naman hindi masyadong masakit yung mga sugat mo. Sige, baka wala ka ng unan dyan ha. Huwag kang mag-alala, meron dito. Marami kaming unan. Tsaka kung kulang pa yan, sabihin mo lang ha. Pumasok na siya sa kulambo noon at nahiga. Parang wala namang masakit sa kanya base sa mga galaw niya. Tahimik lang siyang humalukip-kip sa higaan at naawa naman ako sa pananahimik niyang yon. Ako naman noon, tahimik lang siyang humalukip-kip sa higaan at naawa naman ako sa pananahimik niyang yon. Ako naman noon, nahiga rin, pero hindi ako makatulog. Nang tumagal ang oras, parang nakaidlip na ako. Pero nagising ako na parang may nagmamasid sa akin. Naalimpungatan ako sa presensya na yon. At dahil madilim sa loob ng kwarto, kinapa ko ang flashlight at pinailaw ito. Pero ako lang ang gising at si Emong noon, tulog na tulog sa higaan niya. Ay nako, nananaginip lang naman yata ako. Pero bakit naman ganito yung pakiramdam ko? Makatulog na nga lang ulit. Pinatay ko ulit ang flashlight at nilagay sa drawer na katabi lang ng higaan ko. Hindi na naman ako makatulog agad kaya matagal bago ako lamunin ng dilim. Nang magising naman ako, nakita ko si Emong na nakaupo na sa higa niya. Oh, Emong, gising ka na pala? Kumusta yung pakiramdam mo? Ayos na ako. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Masakit pa ba yung mga sugat mo? Nag-ilom na lahat. Agad-agad? Jelly, hindi ka ba magalino sa tala? Ay, oo pala Lola. Opo, magtitinda po ako. Teka lang po. Ano lumabasan na? Gisemo? Opo Lola. Kumusta na siya? Ayos na daw po siya. Teka lang po, lalabas na po ako. Teka lang, Emong ha. Anong gusto mo pala? Gatas o kape? Hindi ako umiinom ng ganyan sa umaga eh. Ayos lang ako, wag mo akong lalahanin. Ganun ba? Lumabas ako sa kwarto noon. Tapos si Lola naman ang pumasok para suriin si Emong. Dumiretso ako sa kusina noon at nagkape. Hindi naman nagtagal. Lumabas na rin si Emong na may maayos na galaw. Na para bang hindi siya nasugatan. Pagtitinda ka ng pipino mo? Oo, mamaya. Dadalhin ko naman sa talipapa eh. Gusto mo bang sumama? Ay, oo nga pala. Bawal ipaalam na dito ka sa amin natulog, no? Tutulungan na kitang magawa ng pipino mo. Oo, sige. Pero ayos ka na ba? Oo, ayos na ako. Abay, ano bang nangyari at naghilom agad yung mga sugat mo, Emong? Ang bilis-bilis kasi, kaya nakakapagtaka. Agimat po ako. Ito po ang dahilan kung bakit ako mabilis na gumaling. Nilabas niya ang kwintas na suot niya at pinakita ito sa amin. Tiningnan naman namin yun ni Lola at parehong hinawakan.
Bato yon, pero parang hindi ordinaryo. May kabigatan din ito ng konti at talagang sinuri pa yon ni Lola Embang. Anong klaseng agimat ito? Hindi kasi ako maalam sa agimat pero naririnig ko sila bilang mabisang gamitin. Ganyan palang epekto niyan. Abay, maganda pala. Pwedeng habang buhay kang buhay. Ah? Jelly, ipagtimpla mo nga ng kape. Hindi raw po siya nagkakapela. Ay, hindi ba? Di kumain kayo ng agahan. Ay, alagaan mo nga muna ha, Jelly. Aasikasuhin ko pang dapat kong asikasuhin kasi magbubukid ako mamaya. Oo, sige po, La. Naunang umalis si Lola para maaga pa siya sa mga gawin niya. Kami lang ni Emong ang naiwan sa bahay. Umupo lang siya sa upuan at pinatong ang dalawang braso sa lamesa na parang hindi siya nasugatan kagabi. Ang totoo niyan, hindi ko pa nakita ang mga sugat niya sa katawan kung naghilom na nga ba talaga o hindi pa. Mag-agahan na lang muna tayo bago tayo umalis para hindi ka magutom mamaya. Anong gusto mo ulam? May baboy pa kami dito. Gusto mo ba prito? Ikaw bahala. Pero wag mo na lang lagyan ng asin lang sa akin, ha? Ha? Walang lasa yun kung hindi lalagyan ng asin. Sige lang. Palasa naman ang karne. O sige. Sandali lang, magluluto lang ako Hindi pala salita si Emong. Kumbaga, nagsasalita lang siya kapag tinatanong. Pero pansin ko noon ang pagsunod niya ng tingin sa akin. Kahit saan ako magpunta, nandun ang mga mata niya. Para niya akong pinagmamasdan pero hindi ko mawari ang nasa isip niya. Oh, bakit? Ano mo yung lalaki kahapon? Lalaki? Kahapon? Yung bumuhat sa'yo, may nobyo ka ba? Nobyo mo ba siya? Ha? Yung kahapon na lalaki? Hala, hindi Epal yun, wag mo nang pansinin yun, tsaka hindi ko nobyo yun. Kadiri kaya. Bakit naman? Parang nobyo mo siya talaga Hindi lagi lang akong inaasar noon. At dahil sa pang-aasaran niya, naiinis ako lagi. Tsaka wala pa akong nobyo, hindi pa ako nagkakaroon ng ganun. Nanahimik siya pagkatapos kong magpaliwanag. Hinintay lang niya nang maluto ang pagkain at saka kami kumain ng sabay. Hindi talaga siya naglagay ng asin sa pagkain niya. At masasabi kong weirdo talaga siyang tao. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa taniman ko ng pipino at tinulungan niya akong manguha roon. Dadali mo to sa talipapa? Kaya mo bang buhatin? Oo naman, sanay na akong magbuhat ng mga ganito, Emong. Ako na sana ang magbubuhat Pero sabi mo bawal, di ba? Hindi ko alam. Baka kasi madamay kayo. Mas maiginhang sigurado. Madamay? May kaaway ba kayo? Nakita kasi ako ng halimo kagabi. Alam kong tao yun sa umaga at baka pakilala niya ako tapos kasama kita. Di sa bahay ka na lang muna. Ako na bahala magtinda. O sige, salamat ulit Nakakahiya tuloy. Sus, ikaw naman. Huwag ka nang mahiya, masasanay ka rin. Umalis ako pagkatapos kong manguha ng mga pipino. Tulad ng napag-usapan, naiwan siya sa bahay. At ako naman ay tinungo na ang talipapa. Pero pagkarating ko roon, nagbabagang balita ang mga naririnig ko. 2 unano raw ang natagpuang patay malapit sa ilog. Dahil doon, kinilabutan ako. Uy, Oh, ano na naman yon? kasi yung hinahanap ko kahapon, patay na yata. Anong patay na? Hindi siya patay. Mga magulang niya yung sinasabi ng iba. Isipin mo kung di ka umalis kahapon, di napahamak ka doon.
Sus, hindi. Iba yung sinasabi mo eh. Naalala ko pa nga ang sabi mo, aswang si Emong. Totoo naman ah. May katibayan ka ba? Eh nakita ko kasi siyang kumakain ng balubid na hilaw. Kaya siya umalis kasi nakita niya ako, nakita ko siya. At alam ko kung anong klaseng aswang siya. At ano naman yun, Aber? Isa yung mangalo yung unano na yun. Aswang na unano. Mangalo? Oo. Tsaka maraming ginto yan. Huh, maraming ginto? Eh wala nga silang bahay eh. Eh kasi mahilig nga sila magpanggap. At paano mo naman nasabi yun? Dahil marami ako alam tungkol sa aswang. Kaya maniwala ka sa akin, Jelly. Delikado kaya umiwas ka sa kanya. Minsan lang ako nagbibigay ng babala ah. Seryoso si Megs na nagsasalita noon. Naisip ko rin na baka tama siya. Pero sa nakikita ko kasi kay Emong, mabait din naman at marami siyang chance na gumawa ng masama sa amin. Dahil nasa loob lang siya ng bahay namin at tulog kami ni Lola. Lalo na ako na nasa iisang kwarto lang kami. Ako, nga lang ako ng pipino. Araw-araw ka na lang nagbubuhat ah. Lalo ka tuloy pumapandak. Nag-uumpisa ka na naman ha. Sige, isa pa. Sa mukha mo talaga mapupunta tong pipino na dala ko. Ito naman, bibiro lang ako. O ano, tulungan na kita. Hindi na, kaya ko na to. Padabog akong umalis sa harap niya pero bago pa ako tuluyang makalayo sa kanya, biglang nakarinig ako ng boses babaeng lumapit at tinawag pangalan niya. Nangunutang na ako pero hindi ako lumingon. Matapos kong ibenta ang pipino, umalis na ako at madadaanan ko ulit si Megs. May babaeng kausap. Maputi ito at Hindi ko at para akong nakaramdam ng init no, lalo na sa babae. Pwede mo nga ako samahan. Hindi naman sobrang layo eh. Tsaka saglit lang tayo doon. Baliw, ang layo kaya ng lugar na tinutukoy mo. Malapit nga lang. Akala mo lang malayo. Bahala na. Tignan ko mamaya kung may oras ako. Baka kasi busy ako eh. Busy ka saan? Sa panliligaw. Sa panliligaw? May nililigawan ka? Hindi niya kasi alam na nililigawan ko siya kasi iba yung style ko. Kaya baka hindi ako makasama sa'yo mamaya. Baka may magselos eh. Napangiwi ako sa narinig. Dumiretso lang ako noon na kunwari wala sila sa paligid ko. Dinig ko pa noon ang pangsusulsul ng babae sa kanya na wag na raw ligawan ang kung sino man yon. Kasi nandyan naman daw siya. Mas maganda at mas maraming pera. Kaya raw ibigay ng babaeng yon ang lahat ng gusto niya. At dahil naman doon, hindi ko maiwasang mapairap. Pero habang naglalakad ako, namataan ko bigla si Emong na nagtatago sa puno. Nakita niya rin ako kaya hanggang titigan lang kami. Tuloy lang ang lakad ko noon at alam kong mas nauna ako sa kanya. Pero pagdating sa bahay, nadatnan ko na siya doon. Hala? Ang miss mo naman? Gandun ka lang ah. Nagsiselos ka sa naririnig mo, na? Ha? Selos naman kanino? Doon sa lalaking bumuhat sa'yo kahapon. At sa babaeng kasama niya. Uy, Kadiri ah. Ba't naman ako selos eh, hindi ko naman gusto yun. Eh, nga pala. Pumunta ka kanina sa... Oo, alam ko na. Pasensya ka na ha. Ito pa talaga yung naranasan nyo sa lugar namin. Niligtas nila ako. Sila ang nadehado. Wala kang kasalanan doon, Emong. Gusto mo bang kunin yung mga bangkay nila? Magpakilala ka na kamag-anak. Hindi. Mas gusto ko silang ipagigante. Eh, paano? Mag-isa ka na lang. Marami akong paraan. Ay, basta kung may maitutulong ako, sabihin mo lang ha. Salamat talaga, Jay. Ang laki ng tulong mo sa akin.
siya nakitang umiyak noon. Pero kita ko ang lungkot at galit sa mga mata niya. Naawa naman ako pero syempre, wala akong magagawa para ibalik ang buhay ng pamilya niyang nawala. Ginugol ko ang oras ko buong araw sa pagbubukid na kasama siya. Tumulong kami nun kay Lola na magtanim ng iba pang pananim at pag-ani na rin ng luya. Siguro, may 1 linggo na nakatira sa amin si Emong at talagang nakasanayan ko na ang presensya niya. Sa loob ng 1 linggo na yon, marami rin akong napapansin. At yun ang di pag-ulam ng pagkaing may asin o di kaya naman ay bawang. Ilang beses ko rin siyang nakitang lumabas tuwing gabi. At noon, hinala pa lang ang ideya na meron ako. Nandito ka na naman. Sa tingin mo, urungan kita. Sino naman kayang kaaway nun? Sundan ko kaya. Lagi na lang siyang ganito lumalabas ng gabi. Bumangon din ako noon at dahan-dahan akong lumabas ng pintuan. Wala na siya sa loob ng bahay pero sarado din ang pintuan at kusina. Tumungo ako roon. Pero bago ko buksan, sumilip muna ako at napatalon ako sa gulat nang makita siyang nakatayo sa labas at talagang nakatingin sa akin. Huwag ka sumunod, Jel! Grabe ang lakas naman ng pakiramdam mo. Saan ka ba kasi pupunta? Gabi na at delikado. Nandito siya. Kaya isaran mo yan at bumalik ka na sa kwarto. Paano ikaw? Ako na ang bahala sa sarili ko. Babalik ako mamaya. Basta, sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Bumalik ka sa kwarto. Napahinto siya sa pagsasalita nang biglang umangil ang malapit sa amin. May ilaw banda sa labas ng kusina namin. Kaya kitang-kita ko ang figura ng halimaw na lumabas sa dilim. Bigla akong hinampas ng kabanon sa dibdib habang pinagmamasdan ng kahindik-hindik. Jelly, pumasok ka na! Ikaw din, Emong. Halika na, pasok na tayo. Pumasok ka na! Aray ko! Yung palakang ko naman, Emong! Uy! Uy, Emong, hindi mo kaya yan! Malakas yan! Ano ba to? Bakit hindi ko ito mabuksan? Nasa loob naman yung laka. Emong! Emong, ano ba? Pumasok ka na kasi dito! Sinilip ko siya ulit sa labas at doon ko nasaksihan ang isang bagay na talagang hindi ko inaasahan. Hindi ko akalaing may kakayahan din siyang magpalit ng anyo. Namilog ang mga mata ko sa gulat at halos hirap akong huminga sa sindak. Nagiging halimaw rin noon si Emong pero mas maliit siya sa kalaban niya. Yun nga lang, mabilis siyang kumilos. Napahawak ako sa dibdib ko sa tindi ng pagkasinda ko sa nangyayari. Naglaban na ang dalawa sa labas. At dahil sa labanan na yon, lumabas si Lola. Anong nangyayari dyan? Lola, si Emong nasa labas may kalaban siyang aswang. Ano? Paano kung mapahamak siya doon? Aswang din po siya, Lola Natigilan si Lola sa sinabi ko at sumilip na lang din siya. Sakto naman na kumalubog ang pintuan namin at tila may nabalibag at narinig ko ang medyo may kaliita na angil. Ay, Diyos ko naman. Anong mga nilalang ito? Si Emong po yung maliit, Lola. Ano? Diyos ko! Lola, teka. Ano pong gagawin niyo? Emong, pumasok ka rito! Jelly, kunin mo yung walis tingting, bilis! Hinila nun ni Lola Embang si Emong na nasa taong anyo na at tila nang hihina. Ako naman, mabilis na kinuha ang walis at binigay ito kay Lola. Si Emong naman noon ay agad kong hinila. Mabilis lang na naisa rin ni Lola ang pinto bago nakasugod ulit ang aswang. At doon ay binaliktad niya ang walis sa pintuan. Hayop siya! Kailangan niya mamatay!
Sandali, manahimik ka. Marami kang sugat at hindi mo siya kaya. Tara na kasi dito, Emong! Inubos niya ang pamilya ko. Kailangan niya magbayad! Sa ibang paraan. Ngayon, manahimik ka muna. Huwag susugod kapag hindi kaya. Naiintindihan mo ba? Jelly, Apo, itayo nga natin ito. Dali natin sa kwarto niyo. Bilis na. Oo, sige po, Lola. Bilib din ako sa lola ko noon dahil imbis na katakutan o husgahan niya si Emong, inaalala pa rin niya ito. Hindi na nagpumilit na pumasok ang aswang sa labas noon dahil sa walis. Sa una, hindi ko alam kung totoo ba ang walis. Pero nung gabing yon, naniniwala na ako. Sa sobrang agresibo ng aswang na mapatay si Emong noon, kung wala ang walis, siguradong sisirain niya ang bahay namin. Ngunit nakabaliktad kasi ito. Magsabi ka nga sa amin, Emong. Anong klaseng aswang yon? Kalaban niyo ba siya? Isa po siyang agaras. Kumakain siya ng kapwa aswang para mas lumakas. Inubos niya ang lahi ko. Siyang pumatay sa mga magulang mo, hindi ba? Hindi ko po sila mga magulang. Mga inaasahan lang sila ng mga magulang ko. At dahil sa akin napahamak sila. Marami na rin napatay ang agaras na yun sa mga kalahi ko. Pasensya na po kayo, nadamay pa kayo rito. Sa susunod, huwag kang lumabas, ha? Ibaliktad natin ang walis. Hindi ka makakalabas at hindi siya makakapasok. Gaganti ka sa ibang paraan. Yung hindi niya inaasahan. Maraming salamat po. Huwag niyo na po akong gamutin. Gumagaling naman po ng kusa yan. Kaya pala ang bilis mong gumaling, Emong. Hindi ba kayo takot sa akin? Kasi... Wala ka namang ginawa sa amin sa loob ng 1 linggong narito ka. Wala naman kaming dapat ikatakot sa'yo, hindi ba? Bawal kaming kumain ng tao. Kahit kabilang kami sa mga aswang. Hayop ang kinakain namin dahil yun sa pinaniniwalaang utos ng diwata namin. May tiwala kami sa'yo, Emong. Pero pakiusap, ha? Huwag puro galing ang pinaiiral. Ang parusang ibibigay mo sa agaras na yon ay dapat mong pagplanuhan. Kailangan nating maging mautak dito. Ha? Ikaw, lalong-lalo ka na. Naiintindihan mo ba? Opo. Magpahinga ka. Oo siya, mahiga ka na ulit. Para bukas, magaling na yung mga sugat mo. Nasaan pala ngayon ang mga magulang mo? Alam kong ginagawan nila ng paraan para mapuksa ang mga agaras na yun. Ibig sabihin, hindi lang isa, kundi marami pa? Yung umahabol sa akin, prinsipe nila, at inatasan lang din na sundan ako. Dahil anak din ako ng hari at reyna sa lahi namin. Teka, total, may alam naman na ako. Saan ba kayo galing? Saan ka nakatira, Emong? Yung lugar namin, bundok na malayo sa normal ang mga nakatira. Mas nakakasalamuhan namin ng mga ita roon na gumagawa ng gamot. Kaya ang mga nilalang roon, tulad ng aswang, talagang marami. Hindi tulad dito halos mas marami ang hindi naniniwala. Yung agaras, saan ang galing yun? May sarili din silang lugar. Pero nagkaroon ng traitor sa panig namin. At natuklasan ng mga nilalang na yun ang lugar namin. Inatake nila kaya maraming namatay. Pinatakas ako ng mga magulang ko. Kasama ng mga pinagkakatiwalaan nila. Kaya napadpad kami rito. Tapos, ganito rin ang nangyari. Kaya nga, pasalamat talaga ako sa inyo. Ang laking tulong ng ginawa niyo sa akin. Alam kasi naming mabuti kang tao, Emong. Kahit isa kang aswang, mas pinipili mong wag manakit. O siya, matulog na kayo at lilipat na ako sa kwarto ko. Umalis noon si Lola at naiwan kami ni Emong sa loob. Tulad nung unang nangyari, nagising kaming magaling na naman ang sugat ni Emong nung umaga. Normal na naman ang galaw nito na parang hindi nabalibag kagabi sa pintuan. At dahil alam ng halimaw na yon na dun siya sa amin namamalagi, sumama na siya sa amin ni Lola noon na pumunta ng bayan para magtinda ng gulay. Mas maraming pipino na ang dala namin noon dahil bayan na ang pinuntahan namin.
Ang bilis maubos ng paninda natin ngayon, ha? Anong gusto ninyo? Ay, sandali. Dadagdagan pala natin ang damit mo, Emong. O sige po, La. May nakita po ako dun kanina eh. Sigurado ako bagay sa kanya yon. Sige, kukunin ko lang ang mga sako natin. Lola, yung ex mo, oh. Bibili ng luya na galing din sa atin. Tingnan mo. Eh, ano naman ngayon kung nandyan? Hayaan mo. Si Lolo Tibor yan, hindi ba? Sandali lang po, Lola. Ha? Eh, bakit? Teka. Saan ka pupunta? May sasabihin lang po ako kay Lolo Tibor. Nagkakilala kayo? Eh, matagal na po. Nagkatinginan kami ni Lola noon. Hindi kasi namin alam kung kailan nagkakilala ang dalawa. Na magkakilala pala sa. Sinundan namin siya ng tingin noon at nakita rin namin nang initian siya ni Lolo Tibor. Nag-usap nga sila pero saglit lang at bumalik din agad si Emong sa amin. Tara na po. Oh, sige. Kailan mo nakilala yon? Eh, matagal na po. Kakilala siya ng mga magulang ko. Ibig sabihin, malapit ang pamilya mo sa kanya? At saka, kilala mo rin si Megs? Oo, apo siya ni Megs. Kilala ko si Megs. Kaya pala alam ng lalaking yun kung ano ka. Tapos, hindi pa ako naniwala. Ay, nako talaga. Eh, pasensya na kayo, ha? Ang dami kong tinatago. Eh, gusto ko lang din kayong protektahan. Ay, ganun ba? Hayaan mo na yung tinatago at importante, maayos ka sa amin. Bibili tayo ng mga dapat bilhin. Pagkatapos kakain tayo, ha? O sige po, Lola. Tara na, Emong. Ibinili namin siya ng mga gamit niya. Malaki kasi ang kinita namin. At isa pa, wala kaming puhunan na itatabi. Kaya kahit mag-ubos kami ng pera noon, ayos lang. Pagkatapos naman naming mamili, kumain na nga kami. Marami siyang ayaw sa pagkain kaya pinili namin ang pwedeng tanggalan lang ng lasa. Tapos sa karinderya naman na kinainan namin, biglang nandoon si Megs at may kasamang babae na naman. Oh, ayan na yung nagsasabing mamamanhikan daw sa'yo. Kadiri naman, ayoko nga po, Lola. Dugyot yung ugali niyan eh. Baka araw-araw mapuno lang yung tenga ko sa salitang pandak. Pero kung hindi kanya tinatawag na panda, gusto mo naman siya, hindi ba? Alam mo, Lola, bakit ba hindi mo na lang sabihin sa akin na dapat ipagpatuloy namin ni Megs yung nasirang pagmamahalan nyo ni Lolo Tibor dati? Naku talaga kayo. Anong nasirang pagmamahalan? Baliw na bata ito. Hindi ba nasira, La? Ibig sabihin, mahal nyo pa ang isa't isa, no? Kumain ka na lang, huwag ka namang asar. Lola, yan kasi, inuunahan mo ko eh. Talo tuloy kita. Oo na, kumain ka na. Natawa na lang ako noon saka ako napansin si Emong na kumakain na pala. Para bang biglang na out of place siya sa usapan namin na maglola. At saka lagi siyang tahimik at seryoso. At parang ang hirap niyang patawanin. Inisip ko na lang noon na baka ganun talaga ang mga aswang. Kulang talaga sila sa emosyon. Sa kabilang banda naman namin, napatingin ako kay Megs nang hindi ko sinasadya. Nagtama ang mga mata naming dalawa at mukhang napansin yon ng babae. Kaya tinapik nito ang pisngi niya. Napairap ako dahil doon. At buti na lang, hindi yun napansin ni Lola. Uuwi na po ba tayo, La, pagkatapos natin kumain? Bakit? May pupuntahan pa ba kayo? Wala naman po. Ewan ko lang po kay Emong. Emong, may bibilihin ka pa ba? Wala po. Eh, maayos na po ako sa kung anong meron ako ngayon. Kung ganun umuwi na tayo. Pagsapit naman ng hapon noon,
Naisipan namin gumala ni Emong sa plaza. Bilang lang talaga ang pagkain na makakain niya. Yun kasi talaga ang pinunta namin doon, ang mag-food trip. Mabuti na lang at may balot, kaya doon kami tumutok sa pagkain. Kuha ka pa, Emong, ha? Sige, isa pa! Pabili nga po ng balot. Hoy, tabi dyan, liit. Aba, lukong to, ah. Bumibili yung isa tapos sinasabihan mong maliit. Eh, di bumili siya. Saglit lang naman ako eh. Hayaan mo siya, Jelly. Kung sa bagay, di nga pala ako pumapatol sa mga makikitid yung utak. Anong sabi mo? Ang sabi ko, makitid yung utak mo. Bingi ka ba talaga o gusto mo lang marinig ulit? Aba, loko ka. Gusto mo yatang... Oh, kalma lang pre. Tumabi ka dyan kasi bibili din ako. At sino ka naman, ha? Malalaman mo rin yun kapag napikon ako sa kunwari mo maangas na asta. Oh, at sino ka naman para sumingit? Bumibili pa si Emong, oh. Hindi mo ba nakikita? Nakikita ko naman, Jaylee. Ang problema lang, hindi niya abot yung balot eh. Kaya ang dapat mong gawin, kumuha ka tapos iabot mo sa kanya. Parang ganito oh. Oh, Emong oh. Nabara ako doon lalo na't tinaasan pa niya ako ng kilay. Umakyat nun sa ulo ko ang inis ko sa kanya. Tapos hindi ko siya masampal kasi tama siya. Pero abot naman talaga ni Emong. Hindi naman kasi siya sobrang baba talaga. Tinanggap lang niya noon ang bigay ni Megs habang ako naman, sinasamaan ito ng tingin. Oh, ano? Pikon ka na naman. Manang pabili na nga lang po ng mga 5. Ito po yung bayad oh. Tara na nga Emong, umalis na tayo dito kasi ang daming feeling kapre sa lugar na to eh. Tabi nga dyan. At nambabara ka? Oo, binabara kita. Aba, mag-ingat ka. Baka bigla kitang tupiin dyan. O sige, subukan mo lang pre. Ay naku, tara na nga Emong. Huy, teka lang. Pinagtatanggol pa kita eh. Oh, di salamat. Pagkaalis namin ni Emong roon, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Basta't automatic na kumurba ang mga ngiti sa labi ko. Para hindi naman halata ay dinugtungan ko ito ng irap hanggang sa napahinto ako dahil nakasalubong namin ang babae. Agad kong hinawakan ang kamay ni Emong at saka hinila siya palayo sa lugar na yon. Ramdam ko ang pagsunod ng masamang tingin sa akin ng babae. At pinarinig pa talaga ang pagtawag niya kay Meg sa malambing na paraan. Hindi siya gusto ni Megs. Huwag ka mag-alala. Ha? Ano ang pinagsasasabi mo dyan? Basta, tiwala lang. Hindi siya gusto ni Megs. Huwag ka mag-alala. Ha? Ano ang pinagsasasabi mo dyan? Niya ako kay Megs. Pagdating sa bahay, pinagsaluhan namin yung balot. Sa akin may asin at may suka at meron pang sili. Pero yung sa kanya, purong balot lang talaga. Gusto mo ng manok, Emong? Hingi tayo kay Lola. Iintindi mo talaga ang pagkaswang ko ah. Pero huwag naman okay. Alagaan nyo yun eh. Palubig na lang siguro. Mangunguha ko. Alika, sama ako. Gusto kitang makita na ng huhuli eh. Tsaka malay mo, matulungan din kita. Eh di ikaw ang bahala. O ano? Tara na. O sige, ubusin lang natin to. Pagkatapos naming kumain ng balut, umalis nga kami noon. Nasa mataas kasi kami na bahagi at sa ibabang banda ay may ilog roon. Bumaba kami roon pero hindi ko alam kung ano ang pumasok na naman sa utak ni Megs. At nakita ko na naman siya roon na kasama namin. Oh, kanina nandun ka sa plaza. Tapos ngayon nandito ka? Eh bakit? Bawal ba? Sinusundan mo kami, no? Hoy, hapon na no? Bawal ka na dapat dito. Kasama ko naman si Emong kaya hindi ako natatakot.
Ligtas naman siya kapag kasama ko. Sigurado ka? O edi sumama ka. Bakit ka ba kasi nangingialam, ha? Tsaka, bakit parang napakapakailamero mo sa buhay ko, Megs? Wala naman akong naaalala na binigyan kita ng karapatan, ha? Iintindihan mo na lang. Ganyan talaga pag puso na ng dikta. May permiso man na wala, nagkukusa. Ha? Pero ilang beses ko na sinabi sa'yo, Megs, na pagdating kay Jelly, may ingat ako. Ano bang pinagsasasabi niyo? Maiba nga ako. Ano ba ginagawa niyo dito? Manguhuli ako ng pagkain ko. Kung ganun, sasama ako. Bah, lukulukong to, ah. Bakit parang feeling mo naman parang tatay kita? Ito siya noon tapos sinulyapan niya lang ako ng tingin. Naintindihan ko naman ang tinutukoy nila. Ayoko lang talaga ng nararamdaman ko. Kinabahan ako na parang masaya pa ako. Basta, ang nararamdaman ko noon, halo-halo. Hindi na lang ako umimik para hindi na mapag-usapan pa. Imbis na dalawa kami ni Emong ang manghuli, biglang silang dalawa na ang nagplano ng gagawin. Nakahuli si Emong ng isa at pareho nila itong nilinisan. Emong, alam ba lasa ng balubid na hilaw? O, tikman mo. Kilabutan ka naman. Tawa ko, aswang ka. Nagtanong ka kasi kung anong lasa. Alam mo namang masarap to para sa akin. Oh, teka. Anong gagawin mo? O edi kakain na. Sa harapan namin? Kumakain ako sa harap ni Jelly. At ayos lang yung kay Jelly? Hindi naman kasi siya maarte. Di katulad mo. Ayos yung usapan yung dalawa, ah. Ang kasual masyado, ah. Yung totoo, kailan pa kayo magkakilala? Mas nauna pa ba kayong magkakilala kaysa sa amin, Megs? Oo. Magkasinlaki lang karon nung bata pa kami. Sagot ba yan dun sa tanong ko? Hindi. Ang ibig ko sabihin simula nung bata pa, magkakilala na kami. Dapat nga sa amin siya eh. Kaya nga nagulat ako kung bakit biglang nandun siya sa inyo. Judgmental ka nga kasi. Ito kasi sigurado ako may plano to. Alam ko yun. Plano? Tama ako, Emong, no? Anong plano mo? Plano? Ayan na naman tayo sa mga uy! Teka! Anong yat-yat yan sa harapan ko? Bastos mo naman? Tikman mo, masarap. Nakakadiri ka. Lumayo ka naman sa akin. Lumayo daw pero ikaw naman yung tumayo. Pinoy eh. Sabi ko kasi sa'yo, huwag kang kumain sa harap ko, di ba? Kaya mas gusto ko si Jelly kaysa sa'yo eh. Reklamador ka. Ay, nako. Ewan. Basta punasan mo lang nga yung bibig mo. Puro dugo, oh. Kakadiri ka. Arte-arte nito. Kala mong gwapo mo. Hoy, narinig ko yun, ah. Sinadya ko na mga iparinig sa'yo eh. Dahil binara ko siya, tumingin siya sa akin. Pero hindi ko inasahan ang paglapit niya at pag-upo niya sa tabi ko. Otomatiko akong napausod palayo sa kanya dahil naaamoy ko ang pabango niya. Lalaking lalaki talaga siya. At si Emong noon, tumalikod sa amin habang kumakain. Kaya nakaramdam ako ng pagkailang. Ano ba naman yan? Umusod na nga ako. Umusod ka din? Jelly, wala ba akong pag-asa? Ha? Kung wala ba akong pag-asa? Ano ba pag-asa? Hindi kita maintindihan. Isang pag-asa ba? Sus, kunwari ka pang hindi mo naiintindihan. Alam mo na, naliligaw kasi ako sa'yo eh. Kaya tinatanong ko kung may pag-asa ba ako o wala. Ano? Nanliligaw ka? Hindi mo ba narinig? Narinig. Hindi lang kita maintindihan at kung ano yung tinatanong mo na kung may pag-asa ba. Aba Megs, pagkatapos mo akong asar-asarin na pandak ng paulit-ulit, gusto mo akong maging girlfriend ngayon? Hoy, galit nga ako sa'yo eh. Dapat nga tinitiris kita eh. Tsaka ayaw kita maging boyfriend, no?
Napaka-judgmental mo masyado, tapos niligaw-ligaw ka dyan. Busted ka na. Aray. Grabe ka naman, busted ka agad. Oo, busted ka na talaga. Ayoko sa'yo, napaka-judgmental mo kasi. Uy, nasar lang naman kita nun eh. Pwes, na-offend ako. Tsaka, bakit ba ako? May babae naman na umaaligid sa'yo, di ba? Bakit hindi na lang siya? Pandak ako, di ba? Maskuladang babae, hindi maganda. Bakit ako? Tsaka yung babae naman na yun kasi mas bagay sa'yo. Bakit hindi na lang siya? Pandak ako, di ba? Maskuladang babae, hindi maganda. Bakit ako? Tsaka yung babae naman na yun kasi mas bagay sa'yo yun. Ba't hindi na lang yun? Kasi ikaw yung gusto ko eh. Alam mo, magagawa ko. Gusto mo yung mukha mo. Ang sabihin mo, hindi ka lang kontento sa pang-iinsulto mo sa akin. Balak mo pa akong saktan. Hindi ako naniniwalang may gusto ka sa akin, Megs, no? Iba na lang, wag ako. Kalayas na nga dito. Emong, mauna na ako ah. Padabog akong umalis nun sa harap niya. Yun talaga ang naging tingin ko kay Megs nung una. At damang-dama ko nun ang lungkot at takot sa kanya. Natatakot rin ako para sa sarili ko. Lalo na sa nararamdaman ko na baka magkamali ako. Pero habang naglalakad ako pa uwi sa amin, biglang may tumakip sa bibig ko mula sa likod. Mahigpit din ang pagkakahawak niya sa akin, kaya hindi ako nakawala. Hanggang sa pinitik niya ang bandang ilalim ng tenga ko. Bigla akong nahilo dahil doon at nawalan ako ng malay. Nang magising naman ako, labis na takot ang nararamdaman ko dahil nasa loob ako ng isang kulungan. Gawa yun sa kawayan at kugo naman ang bubong. Makikita ko rin sa paligid ang mga bahay na naroon. May mga ilaw na lampara sa loob. Gabi na kasi kaya madilim na rin sa kinaroroonan ko. At ng mga panahong yon, ang nangingibabaw sa akin ay takot. Nasaan ako? Nasaan ba ako? Emong! Emong, iligtas niyo ako dito! Palabasin niyo ako dito! Diyos ko, nasaan na ba ako? Tumulo lang ang luha ko noon dahil ako lang mag-isa sa ganong sitwasyon. Tapos maya-maya pa, may mga dumaan na mga tao sa kulungan ko. At doon ko napagtanto kung mga ano sila. Mga rebelde. Ibig sabihin, ang babaeng yon ay isang rebelde. Nakakainis naman eh. Bakit ba kasi ako umalis mag-isa? Mali talaga yung ginawa ko eh. Maling-mali talaga. Kakainis naman. Ngayon ano nang gagawin ko dito? Baka kung anong gawin ni Mix kay Emong tapos gumanti si Emong. Diyos ko, wag naman po. Mukhang maayos naman yung relasyon nilang dalawa eh. Sana lang hindi sila mag-away. Teka, kawayan to ah. Hindi to ganun katibay. Pwede tong masira pero ang tanong, pwede ko ba tong sirain? Kawayan to ah. Hindi to ganun katibay. Pwede tong masira pero ang tanong, pwede ko ba tong sirain? Ang dingding, kaya hindi ko na kailangang manira ng parte na yon. Doon ako dumaan para makalabas. Pero pagbaba ko ay biglang may hakbang akong naririnig. At saan ka pupunta, ha? Ang galing mo namang Pero pagbaba ko ay biglang may hakbang akong naririnig. At saan ka pupunta, ha? Ang galing mo namang Iniligtas niyo po ako dito. Ano ba yan? Wala naman akong makita dito eh. Aray! Iniligtas niyo po ako dito. Ano ba yan? Wala naman akong makita dito eh. Aray! Yan ang bantay. Bakit raw hindi ako binantayan ng maayos? Nagturuan na sila kung sino ba talaga ang may malaking kasalanan. At sinamantala ko ang pagkakataon na makatakas. Pero syempre, madami pala sila at pagbaba ko sa bahaging yon, merong nag-aabang roon. At talagang nahuli ako ulit. Sigaw ako ng sigaw at todo ang pagpupumiglas ko. Pero naibalik pa rin nila ako sa kulungan.
Nakatulog ako na may iniindang sakit. Paggising ko naman, ngalay na ngalay ang buong katawan ko. At ramdam ko noon ang gutom, pero walang pagkain na dumating sa akin. Umiyak na naman ako noon at pinakiramdaman lang ang paligid. Nakakainis naman. Nauuho na ako Diyos ko, tama na po. Hindi ko na po kaya to. Ano? Nagugutom ka na? Kulang kami sa pagkain Kaya magtubig ka na lang. Hindi ka naman importante. Kaya ito na muna. Hindi. Ayoko niyan. Pakipot ka pa ha? Sige na. Paano kung nilagyan mo pala yan ng lason? Di maganda. Nakapatay ako kung ganun. Hindi ko iinumin yan. Lagukin mo yan kung gusto mo. Lagukin ko? O sige. Sarap ng tubig. Tamang-tama sana sa nauuhaw. Nung umalis siya noon ay napalunok na lang ako. Nauuhaw na ako at napapagod. Pero kailangan kong tiisin yon. At ilang oras pa akong ganon. Matindi na ang pananakit ng katawan na nararamdaman ko. Sumapit na ang tanghali at hapon ay hindi pa rin ako nakakakain. Ganon pa rin ang posisyon ko. Gusto ko na ngang maihip pero hindi ko makaalis. Tapos nanghihina pa ako noon. Dahil hindi ko na kinaya ang ganong sitwasyon. Nawalan na naman ako ng ulirat at nagising ako sa pagbukas ng pintuan. Tara na! Saan mo ko dadalhin? Ano? Sus! Hindi ka pa mamatay! Tumayo ka! Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Dahil inalis ang tali sa kamay at paa ko. Napahawak ako sa tiyan ko habang naglalakad. At sobra na akong nanghihina. Kinakaladkad lang ako noon ng lalaki. Hanggang sa nakarating kami sa mismong ilog. At doon sa tawid ay nakita ko si Emong at si Megs. Pakawalan niyo siya! Parunong akong tumupad sa usapan! Nanghihinang tumingin naman ako sa dalawa. Doon ko lang nakita si Megs na kahit sa reaksyon pa lang, labis na siyang nag-aalala. Tumawid ng ilog noon si Emong at isang supot na nakabalot sa telang itim ang inabot niya sa mga ito. Agad itong tiningnan ng babae at napalapad ang ngiti nito nang makitang ginto ang laman ng mga ito. Oh, ayan nabigay na namin yung gusto nyo. Ibalik nyo na sa amin si Jelly. Ako ang nagbigay ng ginto. Kaya ibigay niyo sa akin si Jelly. Nakipagkasundo ako ng maayos. Huwag niyo akong galitin. Mabilis siyang lumapit sa akin at saka hinawakan ako. Magdadaw Ako ng maayos. Huwag niyo akong galitin. Mabilis siyang lumapit sa akin at saka hinawakan ako. Magdadalubong lang kami noon ni Meg sa tagad akong hinawakan. Wala siyang kain. Kahit tubig wala. Masyado siyang mahina. Bubuhatin ko na lang siya. Jill, tara na. Nahihilo ka ba? Tumulo lang noon ang luha ko. At habang buhat niya ako, bigla naman akong inantok noon. Hinayaan ko ang sarili kong matulog sa dibdib niya. At doon ko lang naramdaman na ligtas ako. At hindi ko naman bigla naman akong inantok noon. Hinayaan ko ang sarili kong matulog sa dibdib niya. At doon ko lang naramdaman na ligtas ako. At hindi ko na malayan kung gaano niya ako katagal na binuhat. Basta sa huli, naramdaman ko na lang na nilalapag niya na ako ulit. Uminom ka muna ng tubig Jelly, ligtas ka na. Huwag ka na matakot. Nandito na kami. Akin na. Gagamutin ko ang mga sugat mo. May pinahid si Emong sa mga pasa ko. Tapos si Megs naman, pinainom ako ng tubig habang pinupunasan niya ang mga luha ko.
Binigyan din nila ako noon ng pagkain. Sa sobrang gutom ko, naubos ko agad yon. At pagkatapos kong kumain, hinayaan muna nila akong magpahinga ng konti. Kakainis. Sana pala, hinabol na kita kahapon. Sana nga hindi na lang ako umalis eh. Sana ka hindi kita hinayaang umuwi mag-isa. Kakainis. Sana pala, hinabol na kita kahapon. Sana nga hindi na lang ako umalis eh. Sana ka hindi kita hinayaang umuwi mag-isa. Ang payat-payat ko na noon. At isang ihip lang ng malakas na hangin ay matutumba ako. Jelly, sino ba yun ang bugbog sa'yo? Di yung babae mo. Si Herve? Oo, siya nga. Wala akong kalaban-laban kasi nakagapos ako eh. Pasensya ka na napagdaanan mo yan ha. Pero babawi tayo. Ipaghihiganti kita. Paano mo ba kasi nakilala yun? Tsaka paano yun napunta sa lugar natin? Kapitbahay yun eh. Nagpakilalang pamangkin siya ng kapitbahay. Nagkakilala, nakisuyo, nagkausap na matagal. Pero hanggang dun lang yun. Hindi ko naman pinabahay yun eh. Nagpakilalang pamangkin siya ng kapitbahay. Nagkakilala, nakisuyo, nagkausap na matagal. Pero hanggang dun lang yun. Hindi ko naman pinapatulan yung mga sinasabi niya eh. O yung mga iba niyang trip. Nagkakilala, nakisuyo, nagkausap na matagal. Pero hanggang dun lang yun. Hindi ko naman pinapatulan yung mga sinasabi niya eh. O yung mga iba niyang trip. Pala na yung iniisip mo. Sa totoo lang, hindi kita iniinsulto kapag tinatawag kitang pandak. Ang ibig sabihin nun kasi, ang cute mo. Ganun ba yun? Oo, maniwala ka kasi sa akin. O lang, hindi kita iniinsulto kapag tinatawag kitang pandak. Ang ibig sabihin nun kasi, ang cute mo. Ganun ba yun? Oo, maniwala ka kasi sa akin. Inuuto mo lang ako eh. Huwag nga ngayon. Pagod pa ako sa nangyari. Ayoko namang mag-isip ng mag-isip. O sige, magpahinga ka muna. Bumawi ka ng lakas. Wag lang sila magkakamali na bumalik dito sa lugar na to. Sigurado malulumpo sila. Binigay talaga ni Emong yung kayamanan niya doon. Sa kanya yun eh. Akala mo lang yun na kayamanan. Sa ibang tao ang tingin doon, ginto. Pero Anton, ba talaga yun? Ha? Si Emong at gumagamit ng ulon. Sadyang minalit lang nila yung tingin nilang liit. Anton, ba talaga yun? Ha? Si Emong at gumagamit ng ulon. Sadyang minalit lang nila yung tingin nilang liit. Nagagawin ko. Kita mo nga, nagagawin ko. Kita mo ngayon, napahamak ka, di ba? Karapatan kasi ni Emong na makakuha ng tulong. Pero bakit hindi nga ba kayo ang tumulong? Kami naman dapat, pero sa pasikretong paraan sana. At oo, nagawa namin yun sa pasikretong paraan. Yun nga lang, nakapain kayo ng lola mo. Dahil alam na kung nasan si ngayon. Tungkol sa mga rebelde na yon, paano nila nalaman yung tungkol kay Emong? Hindi ko rin alam eh. Baka may alam sila tungkol sa mga mangalo. At natuklasan ni Ebre yung tungkol kay Emong. Tapos, alam din niya kung gaano ka ka-importante sa akin at kay Emong. Kaya ikaw yung kinuha niya. Kasalanan ko naman yun kasi hindi kita sinundan eh. Katapos ng ilang sandali na pag-uusap namin, bumalik na rin agad Emong. Sa pagkataong yon ay nakabawi na ako ng lakas. Kaya nakaya ko nang maglakad kasama sila. Inabot kami ng dilim sa daan noon at nagmula na namang mabuhay ang takot sa katawan ko. Dahil baka biglang umatake sa amin ang agaras na yon. Wala na kasing laban si Emong sa halimaw na yon. Tapos, dumagdag pa kami ni Megs na alalahanin niya. Emong, hindi ba tayo aatake dito? Baka malaman niyang nasa labas tayo eh. Huwag ka mag-alala. May ginawa ko para ligtas tayo makauwi. Mabuti naman kung ganun.
Baka kasi masaktan ka ulit at dahil pa yun sa akin. Hindi na mauulit ang nakita mo, Jelly. Hindi ko nahayaan yun. At saka nandito ako. May paraan din ako para labanan yon. Paano mo naman lalabanan yun? Malay mo. Ako pala si Super Ringo. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Sira ulo ka talaga, no? Ang corny mo. Tara, dito tayo. Sumunod kami kay Emong at naramdaman ko rin kasi noon na parang may ibang presensya na nakasunod sa amin. Hindi ko alam kung bakit pumasok kami noon sa kuweba tapos sumunod lang si Megs na parang tiwalang-tiwala. Dahil takot ako, napakapana lang ako sa kanya. Inalalayan naman niya ako ngunit habang papasok kami sa kuweba, biglang nakakita ako ng parang liwanag sa loob. At namangha ako na habang tumatagal, nasisilayan ko ang mga ginto. Oh, yan yung tunay na ginto ng mga alo. Hindi yun yung binigay namin. Paano nagkaroon ng maraming ginto yung mga halo? Kasi, kaya nilang mikha ng ginto. Si Emong? Oo, masigit na kaya niya. Dahil anak siya ng pinuno nila. Matindi na ang perwin na ibigay ko sa'yo, Jelly. At yung tulong mo, so rin. Karapatan mo tanggapin ito. Sing-sing? Hindi lang to basta sing-sing, kundi may proteksyon na kasama yan. Kaya hindi mo paginta o pagkakitaan. At ibibigay mo sa akin? Bigyan din ka ng ikaangat mo sa buhay. Pero, sobra yung maitulong ko, Eme. Muntik na ka mapahakat, hindi pa tapos ang gabi. Hindi natin ko kung ligtas ka pa ba. O kaya ito, isuot mo muna para sigurado ang proteksyon mo. At ito, gantimpala ko sa kabutihan mo. Isuot mo muna para sigurado ang proteksyon mo. At ito, gantimpala ko sa kabutihan mo. 3 piraso ng ginto ang binigay niya sa akin, bukod pa dun sa singsing. Ayon pa sa kanya, pwede kong gawing 3 piraso ng binigay niya. Wag lang ang singsing. Nang biyan ako nun ni Emong, umalis kami sa lugar na yon. Pero hindi kami lumabas sa kung saan kami nagsimulang pumasok. Dumaan kami sa ibang lusutan at matagal pa yon bago kami nakalabas. Grabe, daang parang kalsada to. Ang galing naman nung nilabasan natin. Malapit na to sa papunta sa atin. Tara na. Lumalakas siya sa pakiramdam ko. Paparating? Nasa paligid lang yan. Mong, yung binigay ko sa'yo. Gamitin mo na. Sige. Narinig ko no na parang may ini-spray nga si Emong. Wala naman akong naaamoy pero pagkatapos niyang gawin yon, nagpatiuna ulit siya sa paglalakad. Nahintakutan na naman ako at napakapit ulit sa braso ni Megs. Naman akong naaamoy pero pagkatapos niyang gawin yon, nagpatiuna ulit siya sa paglalakad. Nahintakutan na naman ako at napakapit ulit sa braso ni Megs. Kasi talaga ako kapag kinakabahan ako eh. Baka inihingal ka lang dahil sa akin. Kinikilig ka, no? Ay naku Megs, nasa ganitong sitwasyon na nga tayo, gumaganyan ka pa? Umayos ka nga, natatakot kasi ako eh. Ay nako, tara, dito tayo. Megs, pag diniretso nyo to, makakarating kayo sa maliit na sapa. May maliit na daan doon. Diretso nyo lang. Lulusot ito sa palayan ni Jelly. Ikaw, anong gagawin mo? Kapag 3 tayo na makikita niya, pareho tayo mapapahamak. Kaya ko siyang pagtan. Pero kayo, kailangan kong masiguro ang kaligtasan nyo. Kaya sundin nyo ako. Si Jelly, mahina pa yan. Iwan mo siya. Basta ikaw, mag-iingat ka ha. Huwag ka sumugod. Naintindihan mo ba? May plano tayo dyan. Oo, alam ko. Mas lalo akong kinabahan kasi nga naghiwalay kaming 3. Nag-ala ako kay Emong pero natatakot din ako para sa sarili ko. Ang ginawa ng
noon. Asa ako kay Megs. Yung takot ko noon talagang sinasabayan ng lamig ng hangin. Parang tumataas talaga ang nervyos ko noon. At bawat hakbang ko, talagang nanginginig ang mga binti ko. Hanggang sa napansin na naman ito ni Megs. Ano ba yan? Parang matutumba ka dyan. Tumayo ka na alas ako. Mabigat ako eh. Kaya nga kitang buhatin. Sige na, ito na oh. Hala, Megs! Shh! Nandito siya sa atin. Ano nga gagawin natin? Tara, humawak ka sa kamay ko. Hinila ako noon ni Megs para pagtagun ang lang irinig namin. Sa takot ko, maging ang paghinga ko ay naglilikha ng ingay. Kaya tinakpan ni Megs ang labi ko ng palad niya at bumulong pa talaga siya sa tenga ko. Jelly, kontrolin mo yan. Mapapahamak tayo. Hindi ko na kasi kinakaya yung takot ko eh. Maya-maya makakarating din tayo sa lupa nyo. Dumiretso agad tayo sa kamalig nyo. Tara, dito, dahan-dahan. Sumunod lang ako noon sa kung saan niya ako hinihila. Sinikap kong wag lumika ng ingay talaga noon. Madilim ang paligid, lalo na kapag tumitingin ako sa daan. Pero sa liwanag na ambag ng buwan, kahit paano may nakikita akong mga figura ng mga bagay sa paligid. At isang malaking tao ang naaaninag. Megs! Megs, may nakikita ako! Huwag mo nang pansinin. Baka maramdaman ka niya. Malapit na tayo dito sa kamalig nyo. Tara doon. Kabisado ko naman na dito. Ikaw na lang yung sumunod sa akin. Nauna nga ako noon. Sa takot ko na baka makita kami ni Megs, tumakbo na ako papuntang kamalig. Nakasunod si Megs sa likod ko at mabuti na lang, nakapasok kami agad. Si Megs din ang nagsara nito at pareho naming ininda ang hingal. Nanatili kami sa loob na yon, pero nagmamasid kami sa labas. Para na akong naririnig ang nagsara nito at pareho naming ininda ang hingal. Nanatili kami sa loob na yon, pero nagmamasid kami sa labas. Para na akong naririnig noon, kaya nagpasya kaming maupo na lang muna sa loob. Jelly, nagugulat ba? Nauuhaw ako. Pero may ba naman dito at may tubig yun. Alam ko. Sandali, kukuha kita. Salamat, Megs, ha. Isa pa sa'yo, Jelly. Gagawin ko yung lahat. Malagay ka lang sa maayos na kalagayan. Seryoso ka ba talaga? Hindi ba kanina mo pa tinanong yan? Kanina, sinagot ko rin yan. Tsaka oo nga, hindi ako nabibiro. Seryoso ako. Seryoso ka ba talaga? Hindi ba kanina mo pa tinanong yan? Kanina, sinagot ko rin yan. Tsaka oo nga, hindi ako nabibiro. Seryoso ako. Lalo na sa ganito sitwasyon. Ako, kung alam mo lang yun, nararamdaman ko nung nalaman kong hindi ka nakauwi sa inyo. Sa sobrang pagmamakaawa ko kay Lolo, nakipagbati na siya sa lola mo. Bati na sila? Oo, at nasa bahay niyo ngayon si Lolo. Dalawa lang sila ni Lola doon? Kasama nila yung aso niyo. Doon kami nanatili buong gabi sa kamalig na yon. Ang dami naming pinag-uusapan sa kabila ng takot. Doon na rin kami nagkaliwanagan sa isa't isa. Ayon pa sa kanya, gusto niya raw manligaw ng formal at pinayagan ko naman. Pag-uwi namin sa bahay kinaumagahan, wala pa nga roon si Emong. Nandoon si Lolo Tibor at nagtanong ito kung nasaan si Emong. Pero wala kaming sagot na naibigay. Nagkahiwalay kami kagabi. Pinahiwalay kami sa kanya. Alam mo, masyadong agresibo ang batang yon. Hindi mo sana pinayagan. Paano kung kinalaban nga niya yung halimaw na yon? Diyos ko naman, sana hindi. Kawawa naman si Emong. Sandali, ano bang plano niyo dun sa halimaw? Hindi naman pwedeng laging ganyan. Parang. Pero
may gumagawa na. Masap na ako. Ngunit hindi sa limaw na nandito, kundi sa pinuno nila. Ang nandito, kahit harapin lang namin. Lola, gusto kong hanapin si Emong eh. Ako na. Huwag ka na lumabas dahil delikado. Tama si Mexiha. Dito ka lang muna. Nakakapanibago lang dahil biglang bati na si Lola Embang at Lolo Tibor. Ang tagal nilang hindi magkasundo talaga. Pero ngayon, dahil lang sa pagkawala ko ay nagkabati sila. Pagsapit naman ng 8:00 ng umaga, dumating naman si Emong noon na labis naming pinagpasalamat. Ayos naman siya at walang galos. Ayon sa kanya, pinanood niya lang daw ang aswang na hinahanap siya. Kung saan daw ito pupunta, sinusundan niya dahil nga hindi siya maaamoy nito. Pero nararamdaman na nasa paligid ang presensya niya. Natatawa na nga lang daw siya habang naghahanap ito sa kanya. Ba, pinaglaro mo pala yung aswang na yun? At kailangan ko ring malaman ang kahinaan niya. Pinag-aaralan ko kasi ang mga kilos niya sa pagmamatay. Ba, pinaglaro mo pala yung aswang na yun? At kailangan ko ring malaman ang kahinaan niya. Pinag-aaralan ko kasi ang mga kilos niya sa pagmamatsyag. Ibig sabihin, epektibo ginawa kong pambura sa amoy mo. Kaya mabuti, hindi niya naramdaman kung nasaan ka talaga. Sobrang lakang aswang na yon. Ang hirap niyang talunin. Eh kapag namatay ang pinuno nila, manghihina na sila. Abay madali lang yung talunin. Kaya niyo po ba pinapabayaan yung pinuno? Oo, at sana malakas siya para matalo niya ang aswang. Kaya nga di ba Emo, huwag padalos-dalos. Apo, tatandaan ko na po. Yun ang hinintay naming mga Sa araw ginagawa ang barang. Noon, habang hinihintay matapos ang barang na ginagawa, 2 araw ang makalipas ay naghilom na rin ang ibang mga pasako. Pero meron pa talagang makikitaan ng bakas. At sa tuwing haharap ako sa salamin, naaalala ko ang sa akin na baing yon. At talagang umiinit ang ulo ko sa kanya. Si Lola at Lolo Tibor naman, pagkasunod na araw noon ay umalis para maghanap ng buyer sa isang ginto. Hindi pala ganun kadali ang proseso. Tapos kami naman noon ni Megs at Emong, nagkaroon ng time sa isa't isa. Mas lamang na ang oras namin sa isang araw na magkasama. At pumunta kami ng bayan para kumain lang. Kumusta na kaya yung pinunong agaras ngayon, no? Natatabla na ba yun? Wala pang balita na nakuha si Lolo. Sana nga, nakaya niya para mas madali na lang sa amin. Kaya niya yan. Gustong yung naman ng taong niya. Hindi ko may bibigay yun kung hindi niya gagalingan. Oh, teka. Yung babae yun ah. Saan? Ayun oh. Tingnan mo naman yung lukulukong yun bumalik pa dito. Yako! May baril ang kasama niya! Mabilis akong hinawakan ni Meg sa ulo noon at pinayoko. 3 putok ng baril ang umalingaw sa paligid noon habang hinihila ako ni Megs para makaiwas. Mabuti na lang talaga, walang natamaan sa amin. Pero si Emong noon nawala sa tabi namin. Oh Megs, nasa na si Emong? Hayaan mo siya. Alam niya na yung gagawin niya. Ang importante ikaw. Tara dito. Aray ko, teka lang naman, dahan-dahan lang. Bilisan mo. Mamaya magpaulim na naman yan ng bala. Baka mapuruhan ka. Wala akong mapapakasalan. Ay naku, sira ang ulo ko talaga. Oh, bilisan mo. Dito. Sinusundan kami noon ng mga bumabaril pero hindi kami naabutan ng mga ito dahil may humabol na rin sa kanila. Nagsitakbuhan noon ang mga barangay official para hulihin sila. At kami naman noon, bumalik na sa bahay. Wala pa roon si Emong at ang ginawa lang namin ay ang manatili roon. Hapon na siya nang dumating doon
Yung tipong malapit ng magdilim. At agad niyang sinabi sa amin na nahuli na raw ang humabol sa amin at dinala ito sa presinto. Ang iba naman ng mga kasama ng mga ito, tinutugis pa ng mga kapulisan. At nang sumapit naman ang gabi at ginagawa ang pagtugis na yon sa mga rebelde, may mga tumakbo sa bahay noon na sugatan at sinabing may halimaw raw na umatake sa kanila. Ang agaras! Namiminsala na siya! Paano na yan? Wala pa sina Lolo Tibor at Lola. Huwag kayo mala. Mamaya nandiyan na sila. Jelly, nandyan ka ba? Buksan mo nga ang pinto. Nandiyan na nga sila. Lola, sandali lang po. Oh, ginabi na po kayo. Nananalakay ang agarase mo. Patay na ang pinuno. Kaya nawawalan siya ng kontrol sa sarili. Lalo na't marami siyang taong nahamoy sa paligid. Wala na ang pinuno? Natalo siya ng mambabara. Kaya nga, ito na ang problema natin. Kasi itong nandito, ang pumapalag. Ang iba roon na nasa lugar ng pinuno nila, manghihina lang at mahihirapan dahil wala na silang naamoy na pagkain. Nagkagulo na nga sa barangay namin noon. Manghihina lang at mahihirapan dahil wala na silang naamoy na pagkain. Nagkagulo na nga sa barangay namin noon. Si Emong naman, kumilos na. At si Megs naman ay nagtaka ako sa ginawa. Pero nang hilahin niya ang buntot pagi mula sa bewang niya, naintindihan ko agad na lalaban din siya at mukhang isa yun sa bagay na hindi ko alam tungkol kay Megs. Lola, dito lang kayo ha. Magsara kayo ng... Nandito na siya! Mukhang natunto niya si Emong! Dito lang kayo! Isara ang pintuan, Megs! Nang lumabas sila noon, kami naman Lola ay nanatili sa loob ng bahay at binaliktad namin ang walis. Kumalabog noon ang pintuan namin sa kusina. Ibig sabihin, sinisira ito ng agaras. Tumakbo ako sa kwarto at sumilip sa bintis. Kumalabog noon ang pintuan namin sa kusina. Ibig sabihin, sinisira ito ng agaras. Tumakbo ako sa kwarto at sumilip sa bintana. Sa pagkakataong yon namin sa kusina, ibig sabihin, sinisira ito ng agaras. Tumakbo ako sa kwarto at sumilip sa bintana. Sa pagkakataong yon, umaatake na po yung agaras, Lola. Lo, nandiyan na siya! Atras! Lo, mabilis ako kumilos! Walang pinatbat ang mga tao noon sa agaras na yon. Masyado itong malakas kahit na wala na ang pinagkukunan niya ng lakas. May mga nasusugatan na. At para naman maiwasan ulit na mangyari yon, si Megs na ang pumagitna at mabilis itong hinampas ng buntot pagi. Kabado kami ni Lola sa loob na nanonood sa kanila. Umangil ng malakas ang malaking halimaw na yon at ang balat nito ay talagang umuusok sa epekto ng buntot pagi. Nagkakamali ka ng pagsugod sa lugar namin. Wala ka ng pinuno. Masyado siyang mahina para lang matalo ng mambabarang. Bantayan mo lahi ang kuko niya. Ayos lang po, Kolo. Huwag ka pong mag-alala. Pero nang umatake ang agaras na yon, otomatiko akong napatili at napatakip ng tenga. Sumilip ako agad at nakita kong dihado si Megs. Pero tumulong si Lolo Tibor at sinabuyan niya ng kung ano ang aswang. Nagdulot yon ng matinding takot sa halimaw, kaya mas lalong lumakas ang angil nito. Nagiging agresibo ito lalo at umaatake ulit. Lumaban na si Lolo Tibor at Megs ng sabay sa hayop na yon at tumulong din ang ibang tao. Pinagtulungan nila ang agaras pero malakas pa rin talaga ito. At humantong lang sila na pinaghahagis ng halimaw na yon kung saan-saan. Maraming nabalian at nawala ng malay. Tumulong naman ang iba pero isang tao ang kinuha ng agaras na yon at akmasa ng kakainin ito sa harapan ng lahat. Pero bago pa mangyari yon,
Isang halimaw rin ang biglang sumulpot at sinipa sa pangaang aswang. Lola, si Emong! Binigyan niya na tao ng aswang. Lalaban ka pa rin. Hindi mo na kami kaya dahil wala ka ng pinuno. Emong, kaya mo na ba siya? Kaya ko siya. Mag-iingat ka. Malakas pa rin siya. Dahil magiging susunod na pinuno yan. Baka tumalab agad ang kakayahan niya. At makabawi pa siya. Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko na siya ngayon mismo. Kung naglaban si Emong at ang Agaras, napapatras ang ibang tao sa nasaksihan. Pero ang dalawang aswang ay patuloy pa rin na naglalaban. Pareho nilang nilalampaso ang bawat isa, pero parehong binabaliwalang panakit ng katawan. Para bang ang importante na lang sa kanila sa mga sandaling yon ay ang manalo. Halatang gusto ni Megs tumulong, pero parang nag-aalala siyang matamaan niya si Emong ng buntot pagi. Sandali! Huwag kayong magpadalos-dalos. Kakampi natin tong maliit. Baka masaktan natin siya. Kuha lang kayo sa timing para matamaan ng Agaras. Lo, ang bilis kumilos ng Agaras. Baka madehado si Emong. Hanggat kumikilos siya ng mabilis. Hindi yan. Pero maya-maya pa, biglang tumilapon si Emong pero nakabangon rin ito agad. Pero mabilis na lumapit ang Agaras. Yun nga lang, ang mga tao ang sumalubong rito. Kaya ang mga taong yon ang nadehado. Nahuli ng Agaras ang isa kaya mabilis ulos si Emong para protektahan nito. Tinalunan niya ang Agaras at sinamuka. Naharang nito ang paa niya kaya ang ginawa niya sa mabilis na pagkilos. Umikot siya kaya nasapul niya ang sungay nito at nawalan ng balanse kaya natumba. Nasama sa pagkatumba nito ang taong yon, pero tinulungan ito ng mga kasama. Natumba siya! Atakihin niyo agad! Huwag na natin hayaan makabangon to. Kilos na kaagad! Yung mga asin nyo, ibuhos nyo na! Matinding hiyaw ng Agaras ang umalingaw-ngaw nun sa paligid. Paulit-ulit pa siyang sinasaksak ni Emong ng matulis na kuko. At kahit ang lalamunan nito ay hindi niya pinalampas. Talagang nilabas niya ang galit niya sa halimaw na yon. Si Megs naman, kahit hirap ng makahuma ang Agaras ay paulit-ulit niya rin itong hinahampas ng buntot pagi niya. Si Lolo Tibor naman, sinaksak na ng sibat ang tiyan nito. At umuusok rin yon. Kahit kami ni Lola na nanonood noon ay napapasigaw ng dikta sa mga dapat nilang gawin. Man, sinaksak na ng sibat ang tiyan nito. At umuusok rin yon. Kahit kami ni Lola na nanonood noon ay napapasigaw ng dikta sa mga dapat nilang gawin. Paran mo ang ginawa ng hangal mong ama sa pamilya ko! Paran mo ang ginawa ng hangal mong ama sa pamilya ko! Teka lang, Lola. Ano ba yung pinagsasasabi ni Megs? May lahing mga long nanay niya. Magpinsan sila ni Emong. Ano ho? Naging matangkad lang ang nanay ni Megs kumpara sa nanay ni Emong. Napalipat ulit ang tingin ko sa Agaras na pinagtutulungan. Nasaktuhan ko ang paghinga ng malalim ni Megs at ang Agaras na yon ay patay na at tinigilan na rin nila. Pero nandun pa rin ang takot ko. Baka kasi buhay pa yon. Pero at ang Agaras na yon ay patay na at tinigilan na rin nila. Pero nandun pa rin ang takot ko. Baka kasi buhay pa yon. Pero ilang beses na nila itong tiningnan at hindi talaga ito umiimik na. Si Emong noon, hindi ko na nakita pa. Tila umalis na rin ito nang makumpirma na patay na ang kalaban niya. Wala na ba? Patay na ba? Opo yata, La. Ano, Megs? Patay na ba? Patay na siya. Wala na tayong problema. Yung mga rebelde na lang. Natapos ang Agaras nung gabing yon. Kinabukasan pa noon, umuwi si Emong sa bahay at laking pasalamat ko na hindi siya nasaktan. Nakita kong masaya ang mukha niya kahit pa si Megs.
Nakaganti na tayo. Salamat ko na hindi siya nasaktan. Nakita kong masaya ang mukha niya kahit pa si Megs. Nakaganti na tayo. Naipaghiganti na natin ang nanay mo, Megs. Emong, maraming salamat sa tulong mo ah. At maraming salamat din sa tulong nyo. Abay, makakabalik na kami sa tahanan namin. Sigurado namang hindi na mangingialam ang mga agaras na yon. Kasi wala na ang pinuno nila. At patay na rin ang tagapagmana. Magdalaho na din sila niyan. Pupuntahan mo na ba sila? Opo. Kailangan ko ng balikan ng pamilya ko. Aalis ka? Oo, Jelly. Abay, mag-ingat kayo ni Lola dito, ha? Huwag kang mag-alala. Dadalaw din ako. At nandito si Megs para sa'yo. Alam kong poprotektahan ka niyan. Hanggang sa huli niyang hininga. Patay na patay sa'yo yan, eh. Ang OA naman nun. Pero oo, sige, naniniwala na ako. Hindi ko naman alam na ganun pala ako kaganda. Aba, humangin bigla ah. Nagtawanan na lang kaming apat noon. Tulad ng sabi ni Emong, babalik siya sa pamilya niya. Nakakalungkot kasi kami ulit ni Lola sa bahay. Pero ilang buwan lang kaming ganun ulit kasi pagkatapos noon, nagbago na ang buhay namin. Nasa probinsya pa rin naman po kami. Pero may maayos na po na bahay. Sa tulong kasi ni Lolo Tibor ay naibenta namin ang ginto. Bukod pa doon ang singsing na binigay ni Emong. Tulad ng sabi niya ay bumisita nga siya roon at nakita niya ang pag-angat namin sa buhay. O ano, ayos ba Emong? Dahil sa'yo, nagkaroon kami ng ganitong bahay. Dahil karapat-dapat kang bigyan yan. Ang mga taong may mabuting puso at tanggap kami, ang siya ring binibigyan namin ng biyaya. Naging ganun ka kasi, Jelly. Kayo ni Lola Embang. Imbis na husgahan ako, mas pinili niyong tulungan ako. Dahil wala namang magandang maidudulot yung paghusga. At saka isa pa, alam naman namin hindi ka mananat Emong. Kahit may ginto at wala, mas pipiliin ka pa tulungan. Ay, kamusta na ang pinsan ko? Kayo na ba? Hindi pa, no? Gusto ko pa siyang makilala. Baka mamaya kasi may hindi na naman ako alam. Tulad nung magpinsan pala kayo. Masela ng impresyon na kaya muna namin una. Pero ngayon, ayos na. At salamat